Napapaaray ang maraming mamimili sa nakakalulang presyo ng ilang gulay sa palengke. Gaya na lang po ng kamatis na parang karne na raw ng baboy ang presyuhan. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Orso. Francis, magkano na nga ba ang presyo talaga ng kamatis ngayon? Yes, Cheryl, dito nga sa Balintawak Market sa Quezon City, ang presyohan ng isa sa mga pangunahing rekado sa ating pagluluto na kamatis, umaabot na ang presyo sa ilang pwestuhan dito ng hanggang 250 pesos kada kilo. Actually, bahagyang mas mababa pa yan kumpara sa ilang mga tindahan o palengke dito sa Metro Manila na ang presyo nga ng kamatis umaabot pa hanggang 350 pesos. At ayon sa ilang mga nakausap nating tendero, yung ganyan daw presyo kasi ng kamatis ngayon ay dahil sa mababang supply, dahil nga sa sunod-sunod na pagtaas ng demand nitong katatapos lamang na holiday season, Cheryl. So you're saying 250, pinakamababa na yan ngayon, pero may mga ilang lugar na aabot pa sa 350 per kilo? Yes, tama ka dyan, Cheryl. Dito kasi sa Balintawak Market, medyo mas mababa yung presyo o yung presyo ng kada kilo ng kamatis dito. Pero ayon sa monitoring kasi ng Department of Agriculture, sa ilang mga palengke sa Metro Manila, may mga presyo ng kada kilo ng kamatis na umabot ng 300 plus. So, mas mataas, Cheryl. Kailan daw inaasahang bumaba na muli yung presyo nito? Yes, Cheryl, ayon naman sa Department of Agriculture, dahil panahon ngayon ng kamatis or harvest season ng kamatis sa iba't ibang probinsya sa bansa, asahan na madadagdagan pang muli yung supply nito sa mga susunod na linggo dahil nga tuwing buwan ng Disyembre hanggang first quarter ng taon ay inaasahan natin yung mas maraming harvest ng kamatis, kaya yung presyo nito ngayon na nasa 250 or 350 sa ibang palengke, posibleng mas bumaba pa yung presyo niyan sa mga susunod na araw at linggo, Cheryl. Bukod sa kamatis, may mga gulay pa bang nagtaas din ang presyo? Yes, Cheryl, bukod sa kamatis, marami pang gulay dito sa Balintawak Market yung nakitaan natin ng pagtaas ng presyo. Halimbawa na lang din yung presyo ng ampalaya na dating nasa 60 pesos o yung kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, ngayon nasa 100 to 120 pesos na. Yung repolyo naman na dating nasa 70, ngayon umaabot ng hanggang 100 pesos. Yung Pechay Bagyo na dating nasa 40 pesos, ngayon nasa 60 to 90 pesos. Gayon din sa red onion na local produce or dito mismo inani sa Pilipinas na dating nasa 100 piso, ngayon ay pumapalo na ng hanggang 140 pesos. Yung white onion na dating 100, ngayon na hanggang 120 yung presyo niyan. Ang garlic na imported na dating 130, ngayon umaabot ng 200 pesos. Itong sitaw naman na dating 90, may ilan na pwestuhan dito na umabot ng 140 pesos kada kilo. Yung kalabasa na dating 40, nasa 70 na ngayon. Yung talong na dating 100, 120 ngayon. Yung patatas na 140 dati, mas mataas ngayon ng 200 pesos kada kilo. Yung 150 dati na carrot, ngayon may nakikita tayong nasa 250 pesos na presyo ng carrot. Yung sayote na tumaas ng 10 piso na dating 50, ngayon ay 60. At yung broccoli na dating 180, ngayon naman nakikita natin sa ilang pwesto rin dito sa Balintawak Market na 230 pesos kada kilo, Cheryl. Ano ang sabi dito ng Department of Agriculture dito sa napakaraming nagtaasan na presyo ng gulay? Well, Cheryl, ang pinakapangunahing dahilan kasi ng pagtaas ng presyo ng ilan sa mga pangunahing produkto dito sa palengke ay doon nga sa bumababang supply, kasi katatapos lang natin sa holiday season, nakitaan natin yung pagtaas ng demand sa mga pangunahing produktong ito kasi kaliwat kanan syempre yung handaan nitong Pasko at Bagong Taon at talagang nagdagsaan yung mga tao sa palengke. So nakita natin yung pagbaba ng supply ng mga highland and lowland vegetables sa iba't ibang palengke sa Metro Manila, Cheryl. Kumusta rin ang presyo ng bigas? Cheryl, sa ngayon meron tayong mga nakikitang mabababang presyo ng bigas dito. Halimbawa, may regular milled rice dito sa Balintawak Market na nasa 40 pesos kada kilo. Meron ding well-milled rice na nasa 50 pesos kada kilo. Meron din dito mga bigas, Cheryl, na umaabot naman ng 54 to 62, yung mga premium grade na local produced na rice. Pero yung mga imported, nasa 58 to 60 pesos. At yung mga special rice naman, naglalaro yan sa 60 to 63 pesos, Cheryl. Ano ang reaksyon ng mga mamimili nung nalaman nila itong mga nagtataasan na presyo sa gulay? May mga nakausap ka na ba? Yes, Cheryl, actually, nakipag-usap tayo sa ilang mga mamimili dito kaninang umaga. May iba na talagang kakaunti na lang bumili. Kahit yung mga ilan nga sa mga may-ari ng karinderya o yung nagtitinda ng mga ulam, yung mga dating bumibili sila ng kilo-kilo. Halimbawa yung sa kamatis, dahil nga mahal ngayon,
Sa ngayon, pakunti-kunti na lang din yung binibili nila dahil kumbaga yung isinasahog nila sa kanilang mga inilulutong ulam talagang kakaunti at binabawasan na lang din nila dahil nga doon sa taas ng presyo ng kamatis na ayon nga sa ilang presyo ng mga palengke halos kasing presyo na ng karne ng baboy, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.